Importante na huwag po tayo magsa-self-diagnose, and kapag may kinakailangan po tayo mga information or kinakailangan natin ma-diagnose na maayos yung sarili natin, let's always ask yung mga professional help po natin from our healthcare professionals, tulad po ng mga doctors. Reseta sa sabihin lang, ito yung nararamdaman ko. Is it proper ba to ask a pharmacist nila or kailangan ko dumaan sa doctor? Okay, I think Doc Adrian muna can answer that. Go lang, Doc. Or gusto mo ako muna? I think pwede, and because it's an OTC medicine on the counter. Though I'd prefer na pumunta muna sa amin, mga doctors, before going to pharmacy. Kasi, niya na, for example, if dry cough ka, and then, kapag gargala-gala, syempre, iba eh. For example, dry cough, or if you have dry cough, I'll prescribe dextromethorphan, and then, if may phlegma, I'll prescribe eucalyptics, like, Promexin, mga drug na with Promexin. Ayan. Ang may naman as a pharmacist. Kimi lang din. I agree with what Dr. Adrian said. Tama naman na we should always consult first yung medical advice ng mga healthcare professionals, especially mga doctors. Kasi sila po yung legally allowed na mag-diagnose ng mga sakit. Kami po mga pharmacists, allowed lamang kami to recommend over-the-counter medications but not prescription medications and antibiotics. So sa amin po, kung talagang, kasi in my case, especially sa province po, hindi naman ganun ka-accessible ang mga doctors. Hindi lahat may pambayad ng consultation sa doctors. Kaya po, as much as possible po, the only thing that we can do is for us to advise or recommend over-the-counter medications tulad ng Bactidol H-Cup relief or Bactidol heavy phlegm relief. Depende po sa simptomas na nararamdaman nila. But lagi ko po pinapaalala sa kanila na mas better pa rin po na mag-consult ng medical advice mula sa isang doctor kasi sila po again yung allowed na mag-diagnose ng isang sakit. Kasi possible po kasi na hindi lamang yung iba kasi most of the time 1 week na or 1 month na pala yung ubo. So hindi po ako nag-a-advise lagi na ganito agad yung inumin mo. Mas better pa rin po na wag na natin palalain pa yung ubo natin, kaya mas maganda mag-consult po sa isang doctor. Maraming salamat po. Influensya ng ating current digital landscape yung paraan kung paano tayo naghahanap ng health information and self-medication. Ayan, very timely yung question. Kasi po, naalala natin, lalo na ngayon, na very accessible ang internet sa lahat ng tao. Lahat ng tao, may maramdaman lang na sintomas, magka-type agad sa Google, ganyan-ganyan. Kaso nga lang po, may mga downside din sa mga ganung bagay. Kasi it tends to be, parang nagsa-self-diagnose tayo. Parang makita lang natin, ay may ganito pala, may phlegma na o yung ubo ko, parang ganito na pala yung sintomas. So yun nga lang na, nagsa-self-diagnose tayo. In a way, hindi siya maganda kasi what if hindi naman pala talaga yun yung sakit mo or parang it's just a symptom of another disease. Kaya naman po, importante na huwag po tayo magsa-self-diagnose, and kapag may kinakailangan po tayo mga information or kinakailangan natin ma-diagnose na maayos yung sarili natin, let's always ask yung mga professional help po natin from our healthcare professionals, tulad po ng mga doctors. So yun, yes, that's so harsh. And I want to be honest with you guys. Hindi ko alam kung guilty din kayo, no? Lalo na nung pandemic, pag nararamdaman ko nakakalaman. So nag-research lang ako na yung mga symptoms ko. Tapos akala ko kung ano na yung meron ako. Yan. Nagkakasan na ako kayo. Tapos napaparanoid pa yung mga tao. Kaya lalo na nung pandemic, nagpapasahan ng mga reseta, nagpapasahan ng, Ma'am, ito yung nararamdaman ko sintomas, ito yung reseta ng doktor ko sa akin. Baka ito na din yung yung pwede mong gamot. Tapos pupunta sila sa butika namin, sasabihin, ay sir, pwede po bang bumili ako nito? Makikita mo, tatanungin mo, kanina pong reseta to? Ay, sa kaibigan ko yan. Oh my God! Okay, paalala ko lamang po sa inyo lahat na hindi po dapat tayo nag-share ng mga reseta natin sa ibang tao, lalo na kung prescription medicine po. Kasi po, tandaan po natin, although pare-pares tayong tao, yung body composition po natin at yung mga sintomas na nararamdaman natin ay pwede pong iba-iba. Kaya sometimes, yung mga gamot po na applicable sa case ni Julian might not be applicable sa case ko. Kaya naman po, again, i-reinforce ko lamang po na importante po na kapag may nararamdaman tayo anumang sintomas, mas maganda po magpakonsulta tayo sa isang doktor para masigurado po natin na we are going to receive the right medication or the right treatment for the right symptoms na nararamdaman po natin. To your personal
Archie, paano ba ang hinahanap ng mga consumers when it comes to common ailments, kagaya ng ubo? Okay. Now, kapag sa butika po, it's always important for us pharmacists na magtanong sa mga pasyente namin or sa mga customers namin kung anong nararamdaman nila. Kasi sometimes po, ang tendency ng isang tao, pag pupunta sa butika, "Hi, Archie, pabili naman ako ng ganitong gamot para sa ubo." Pero hindi nila alam na ito bang gamot na in mind nila is talaga yung gamot na kinakailangan nila. So, ito po yung trabaho namin bilang pharmacist to ask them, ano po bang klaseng ubo yung nararamdaman ninyo? Again, going back to sa discuss si Doc Adrian kanina, meron tayong two types of cough. Meron po tayong productive cough and meron po tayong dry cough. Kapag productive cough o yung ubo may plema, tapos isa naman po ay dry cough. Importante po, tandaan po natin bilang mga consumers na malaman natin kung anong klaseng cough ang meron po tayo, na sa gayon ay mabigyan po tayo ng tamang medication for that symptom. Now, for example, nagpunta si patient, meron dry cough. Bilang pharmacist po, pwede natin i-recommend yung combination ng ammonium chloride plus diphenhydramine tulad ng Dapidol and Gicapri. Now, kapag naman po kunyari, medyo may plema, parang gano'n. Parang may nararamdaman ka may laman na. Kasi minsan sa butika pupunta yung customer, "Hi, pabili po ako ng ganito." Ano po ano nangyari? "Hi, may ubo po ako. Anong klaseng ubo po? May plema po ba o wala?" Sasabihin nila sa akin, ganito. Tapos, ano pong gagawin ko doon? Parang ganun sila mag-explain na nararamdaman nila. And sometimes, mararamdaman mo or madidinig mo talaga na, may something may laman. Now, kung may laman yung ubo at parang may plema, pwede po tayo magbigay ng Dapidol, heavy phlegm relief, para naman po siya palabas ng plema at pantunaw din po ng plema. So yun po, again, it's always important na alam natin kung anong klaseng ubo. And also po, tandaan natin na kapag hindi pa rin po nawawala yung ubo natin after like 3 to 5 days, importante po for us to consult a medical doctor para masagay po ay mag-guide po tayo. Baka kasi possible na aside from sa mga gamot na to, kinakailangan din natin ng mga antibiotics, lalo na po for productive cough o ubo may plema.